naranasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp, at saka doon sa... Systematic, ma'am. Para ka naman di gumagamit ng social media. Ikaw ba, may oras ka ng paggamit ng social media? Wala. Siyempre, pag gising ang taong bayan, putay na kagano sa social media na makikita yung mukha mo. Putay na, sinungaling to. O, di ba? Kayo naman ang gumagawa niya sa sarili ninyo eh. Sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame. Tapos walang follow-up. Kung Duterte camp ba ito, ay hindi ko masabi na, kumbaga, bayad nila o kaya... Hindi naman pala, hindi mo naman pala masabi na bayad eh. O ano pang ginagawa mo dyan? Alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. Oh, so what's wrong with that? If the sentiment is pro-Duterte, it's because si Pangulong Duterte pinadala dun sa abroad ng walang due process. Anong problema doon? So nasasaktan ka dahil pro-Duterte? Ganun lang, ganun talaga. Yun na nga ang maganda eh sa mga pro-Duterte supporters. Kasi walang bayad, mahal nila yung Pilipinas, mahal nila yung mga Duterte, at mulat ang mata ng mga Pilipino anong ginagawang propaganda sa mga Duterte. Kaya the people are the ones protecting them. Hindi nyo ba magets that the reason why walang mga tao ang sumisimpatya sa inyo, it's because wala talagang may gusto sa mga pinagsasasabi nyo. At alam namin kung ano yung mga laban at propaganda ninyo na lahat yan politika lang. O, hindi ka ba nagtataka na ang dami? Sobrang dami. Nakita mo ba yung lumabas ng birthday niya? 1,000,000. Magtataka ka pa ngayon ba't ang daming gigil na gigil sa pagmumukha mo? Hindi ba ma'am? Dalawa lang yan eh. It's either kalaban ka o kakampi ka. Ang tingin ng tao sa'yo, dahil binabatikos mo ang mga Duterte, lalo na kung pro-Duterte yan, kalaban ka. 32 million na mga Pilipino bumoto kay Inday Sara at sinabi na bobo ka. Di ba sabi ni Inday Sara, bobo ka daw? Di ba? Paano mo sasabihin na yung 43, pag napatunayan yung 43, damay na yung 30,000? Eh, hindi mo nga maibigay yung 30,000 na mga pangalan, hindi mo nga maisama sa'yo dyan eh. Di ba, madam? So, kung ikaw ay binabatikos ng milyon-milyong Pilipino, oy dahil kalaban ka, that's plain and simple. Ayun! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang pinaka-paborito ninyong fake news peddler. Oo, fake news peddler sa balat ng YouTube. Mabuhay. Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Another day, another fake news from yours truly, Boss Dada TV. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng inyong pagtangkilik sa mga peking balita na ipinalalabas natin. Again, disclaimer lang, ito pong channel na ito ay for entertainment purposes. Wala po tayong silbi sa buhay. Tayo po ay walang kwentang tao. Huwag niyong pakikinggan, i-like at i-share niyo lang. Ito pong ating channel ay walang basihan. Ang ating pong channel ay puro katarantaduhan lamang. Hindi po tayo nag-research, hindi po tayo under oath, at wala po tayong mga materyales na ginamit. Ito pong lahat ng ating sasabihin dito ay para sa inyong katuwaan lamang. Kaya huwag niyo seryosohin yung mga masyadong seryoso sa buhay dyan. Oo, ingat-ingat lang. Baka kayo ay mapunta sa langit-langitan Oo, baka kayo ay mapunta sa emergency room. Masyado kayong serious. Ganun lang tayo kalmahan, kalma lang. Kalma lang mga bossing Huwag masyadong mainitin ang ulo at mga magagalitin. Oo, yung mga malalambot ang puso dyan at ay balon-balunan, mga kasukasuan. Mabuti pa kung ayaw nyo ng mga channel na ganito, yung burautan, bardagulan at murahan, pwede na po kayong lumipat doon sa mga channel na mga mababait. Mga relihiyosong channel. Nandyan ang El Shaddai. Nandyan ang Oras ng Imala.
Nandyan po ang The Flying Book. Mali pala, The Flying House. Meron manood din po. Pwede din po kayo manood ng mga cartoons. Ayan, o kaya online din po ngayon. Naka-livestream po yung lamay ng kapitbahay namin via St. Peter. Pwede nyo na pong puntahan. Tahimik po doon. May mga nag-iiyakan lang mangilan-ngilan. Dito sa channel natin, rambulan talaga dito. Asarang malupitan. Kapag malambot ang puso mo, hindi ka dapat dito. Pero itong channel na to para lamang sa talagang matitibay ang loob. Ang puso, isip at diwa ay para sa bayan. Kailangan ikaw ay ito po ang channel ng mga Banateros Imbornal. Yung Banateros na nakatira sa Imbornal. Ito po yung aming channel. Dito po kami nagkakatuwaan, ganyan. Kaya wag na kayo magalit. Marami naman channel dyan, papanoorin ninyo. Panoorin nyo na lang yan. Dito pabayaan nyo na to sa amin. Pabayaan nyo na sa aming mga malulupit na mga Banateros at DDS supporter itong channel na ito. Dahil kung ikaw kawatan, ikaw ay magnanakaw, ikay sindikato, ikay mambubudol, ikay kuratong baliling, ikay sinungaling, ikay mang-uumit, ikaw ay may masamang pakay sa bayan Pilipinas, ikaw ay kurakot, ikaw ay ganid sa kapangyarihan at ganid sa pera ng taong bayan. At kung ikaw ay lumalabag sa karapatang pangtao, ikaw ay demonyo, ikaw ay Judas, ikaw ay Satanas, mabuti pa. Lumipat ka na ng channel. Dahil sigurado sasakit ang inyong mga puso. At ang inyong mga isip. Baka hindi pa kayo makatulog, atakihin pa kayo sa puso niyan. Another day, another kulitan. Salamat po sa lahat ng mga nanood ng huling video natin. Walang kwenta yung video na yon. Banta kayo pinanood nyo pa. Ang galing-galing nyo talaga. Hindi alam nyo, talagang sabi nila, Boss Dada, Israel. Iran ka ng Iran. Fake news nga. Kayo naman, Alam ko si Netanyahu, taga-Israel. Fake news nga kayo talaga. Hindi kayo marunong sumakay, Pagpasensyaan nyo na, paminsan-minsan. Kasi wala tayong listahan. Ako ganyan kasi ako gusto ko organic. Pag nag-vlog ako, wala akong listahan, wala akong ano-anong tinitingnan-tingnan dyan. Meron lang akong materyales na ipiniplay na nire-reactionan ko. Reaction puros kabulastugan. Sabi ko nga sa inyo dito sa channel natin, lahat ng mga bad news gawin nating funny news. Kailangan ma-entertain kayo. Ang importante, masaya tayo pagkatapos ng show. Pagkatapos itong ating live vlog, vlog na ito, pagkapanood nyo, yung nakangiti pa kayo mga 30 minutes after. Tsaka ito yung channel na wala tayong keme. Wala tayong keme. Ito ang channel na galit. Wala naman sigurong galit na hindi nagmumura. Kaya dito yung mga taga-simbahan, kumbento, yung mga anak ng mga pare, hindi kayo pwede rito kasi mga sakristan. Bawal kayo rito, ang babait nyo pa naman. Yung mga bait-baitan diyan, ingat lang. Baka mapunta kayo sa langit-langitan mga animal. Larga. Ganyan lang dito sa channel natin. So nagbabalik tayo sa ating studio. Kaya ang ganda-ganda na naman ang setup natin, ganda na naman ang mga tunog natin. Pero salamat Salamat ng malaki dahil kahit minsan nasa biyahe tayo, tayo gumagawa ng mga content natin, tinatangkilik nyo pa rin. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Importante Importante yung mga comment ninyo, importante yung mga like ninyo, lalong-lalo na yung share. Kasi pag share ninyo, nabasa nung kapitbahay yung Dilawan, nabasa nung kapitbahay yung loyalistang Abnoy. Mantakin mo, atakihin sa puso mga yan, bangungutin ng mga putang ina niyan. Hindi ba good riddance yan? Mabuti mawala na sa bayang Pilipinas sa mga hayop na yan. Kaya importante like and share. Yung comment, lalo na yun. Lalo na kung ang comment ninyo ay patungkol doon sa ating itinapik. Ayan, maganda yan. Kasi ako, yung aking mga comments, wag nyo nang isipin dahil fake news yan
Yung aking mga comment, walang kwenta yan. Pero yung comment ninyo, sigurado yan, pag nabasa yan ng mga kinauukulan, ayan, hindi na fake news yan dahil mga legitimate na mga account yan. Oh, hindi ba? O kaya ayan, ano ba ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito? Naku po, malupit ang ating mga pag-uusapan mga bossing. O simulan na natin para marami tayong mga balita kasi. O madami tayong mga pag-uusapan mga balita. Diyos ko, salo-salo na to, labo-labo na ito kung ano na lang yung mapulot natin sa social media, pag-usapan na natin lahat. O, andyan na lahat, sama-sama na. Oh, dito muna tayo sa napakagaling talaga ng ating mga taga-goberno. Oh, ayan, tingnan ninyo. Ang Pilipino po ang nagbiyahe at nagpunta sa ibang bansa ay iginagalang ang kanilang batas. Wow! Ang galing ha. This is coming from our very own Interior of Local Government. Interior Secretary John B. Crimolia. Kasi di ba natatandaan ninyo, merong isang vlogger na gumawa ng kabulastugan dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon nandito pa, putang ng swerte, palakpakan. Dayuhan to Dayuhan to, hindi to Pilipino, pero hanggang ngayon nandirito pa. Bakit? May due process. Ang galing. Kapag foreigner may due process. Pero pag hindi foreigner, wala due process. Pero pag si Pangulong Duterte, kahit Pilipino, kahit dating presidente, ipinatapon sa isang bansa, sa isang korte na wala namang jurisdiction sa atin. Tas gagawa ng mga dahilan, gagawa ng mga bubutasin ng batas. Sasabihin na hindi kasi meron tayong treaty with Interpol. So yun, kapwa natin Pilipino, ipinamigay natin, pero itong kolokoy na ito, putang ina, hanggang ngayon pinapalamon natin sa preso. Taxpayers money. Ang nagpapalamon sa putang ina nito, hanggang ngayon nandirito pa sa atin. Nasaan ang hustisya? Di ba? Di ba? Ano na? Samantalang ito ganun. Di ba? Si Pangulong Duterte pinamigay natin. So ito, tuwan-tuwa pa tong SILG natin. Ang Pilipino po, pag nagbiyahe at nagpunta sa ibang bansa ay iginagalang ang kanilang batas. Actually, ganun din naman kami kahit nandito, iginagalang namin ang batas. Kayo lang naman yatang hindi gumagalang sa batas. Sabihin mo yan sa sarili mo, SILG, na kapag kayo, pumupunta kayo sa ibang bansa, ginagalang nyo batas. Pero pag kayo nandito sa Pilipinas, kayo ang batas. Ang Pilipino po, pag nabiyahe ay bihirang-bihira ang kasuhan. Ngayon po ay may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Ay, paano kaya yung isang Pilipino na hinahamak yung kapwa Pilipino? At ang pinakamasaklap, dating presidente, ipinadala mo pa sa ibang bansa para mabulok sa kulungan. Anong tawag doon? Actually, mas okay pa yan eh. Mas okay pa yung ganyan eh. Ibang lahi yung bumababoy sa atin. Kesa naman, pare-parehas ng lahi, binababoy, sarili nilang lahi, sarili nilang konstitusyon, binaboy nila, mas inano pa nila, mas sinunod pa nila yung konstitusyon ng iba. Hindi po namin siya i-deport. Wow. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Wow. Ito ay ehemplo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Wow. Ang lupit ng mga binitawan mo dito, SILG Rimulya. Totoo ba to? Baka naman mag-retract ka na naman ha. Baka naman pag pinatawag ka na naman sa Senado, sabihin mo na naman, ay wala akong sinabing ganyan. Hindi ko sinabi yan. Ganito ang sinabi ko. Ikaw pa naman inuknukan ng sinungaling mo. Hindi daw siya i-deport, mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Ayun naman pala si Pangulong Duterte. Saang batas lumabag si Pangulong Duterte? Sa batas sa ibang bansa o dito sa Pilipinas? Kung dito siya sa Pilipinas gumawa ng kabulastugan, bakit wala siyang kaso sa Pilipinas?
Hindi naman siya lumabag sa batas sa ibang bansa. Bakit nandun siya sa ibang bansa? At doon nakakulong. Ayan o, ito ay ehemplo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Wow! Hindi tayo magpapabastos sa kanila. O papaano kung yung ginawa ninyong pambabastos sa dating Pangulong Duterte? Kaya nga tayo pinapasok ng mga ganitong tao. Kaya tayo pinapasok ng mga bastos sa Pilipinas, na mga ibang lahi. Bakit? Kasi tayo eh. Sarili nating mamamayan, binababoy natin eh. Dating presidente, binastos ninyo eh. Ayaw nyong bastusin tayo, pero kayo mismo bumabastos sa bansang Pilipinas. Tama ba yun? O, katulad nung lagi ko sinasabi, yung Hungary. Yung Hungary, kung saan nandiyo dyan ang Budapest. Naku po, napakaganda dyan sa Budapest. Dyan sa Hungary, mga bossing, pumunta dyan si Israel Prime Minister Netanyahu. Anong ginawa ng Hungary na isa sa mga founding members ng ICC? Sabi nila, we are withdrawing our support sa ICC. Why? Because nung binuo namin yung ICC, akala namin maayos. Binuo namin yan para kapag ang isang bansa na wala ng functioning judicial system, siya ang tatayo bilang judicial court. Hindi ba? Ang problema, napolitika na. Napolitika na, mga bossing, etong hinayupak na ICC na ito. So ngayon, dahil sa ginawa ng Pilipinas na pinamigay ang sarili nilang lahi sa ICC, ito, ayaw ko naisipin ng ibang mga mundo, ng ibang planeta, na hindi ko naman kalahiyan, bakit hindi ko isuko? Membro ko ng ICC. Membro ka ng ICC. May warrant of arrest sa ICC, nasa bansa mo, bakit hindi mo hulihin at isuko? Anong sabi ng Hungary? Ano ko? Parang Pilipinas? Na wala ng batas-batas? Nababaliin yung mga batas na ginawa para lang sa pampolitika? Politika lang ICC. Withdraw ako. Samantalang ang Pilipinas matagal nang nag-withdraw. 2019 pa nag-withdraw na. Hindi ba? 2019 pa nag-withdraw na. Tapos nag-a-adhere pa. Paano yun? Ako nga, miyembro ko dapat mag-adhere ako Kahit na next year pa ang validity nung aking pagkala sa ICC, hindi ko isusuko si Netanyahu sa inyo. Dahil alam ko na puro lang naman kayo politika. So dito, sabi ko nga sa inyo, nadadrag talaga ang Pilipinas na mabuti pa. Yung ibang mga bansa, hindi naman nila kalahi, alam nilang pinopolitika lang, hindi nila isinusuko sa kinauukulang wala namang talagang jurisdiction. Dito sa Pilipinas, anong nangyayari sa atin? Kapag foreigner, may batas para sa kanya. Kapag foreigner, hindi nila agad-agad basta ipapatapon dahil dito lumabag sa Pilipinas. Saan ba lumabag si Pangulo? Di ba sa Pilipinas? Hindi ba dapat SILG, ikaw mismo nagsabi na si Pangulong Duterte lumabag sa batas ng Pilipinas. Therefore, dito siya sa Pilipinas dapat litisin. Samantalang itong kupal na to, na Ruso, na hindi naman taga dito, gigil na gigil ka, ayaw mong paalisin dito. Ano ba talaga? Sino bang priority nyo? Mga foreigner o kapwa nyo Pilipino? Kaya nga sana pumunta dito sa Pilipinas si Prime Minister Israel, Prime Minister Netanyahu. Para malaman natin kung talaga bang bilog ang mga betlog neto nila Rimulya at isusuko ba nila itong si Netanyahu sa Interpol. Tingnan natin kung gagamitin ba natin ang pera ng taong bayan sa pag-adhere dyan sa ating treaty o partnership with Interpol. Gagamit din ba tayo ng pera natin, ng eroplano natin, ng piloto natin, ng pulis natin, ng sundalo natin, para talagang kasi mukhang tayo sa crime against humanity.
Mukhang tayo talagang gustong-gusto nating makisali sa crime against humanity at ayaw natin ng crime against humanity. Oo, kaya ganyan na lang ang ginawa natin kay Pangulong Duterte. Pakinggan ninyo pakinggan ninyo itong balitang ito patungkol diyan sa Tolonges na 'yan. At tingnan ninyo kung paano tayo binabastos nitong mga ibang lahi dito sa sarili nating bayan. It's because tayo mismo, magkakababayan, binababoy natin yung sarili natin. O kaya siguro itong mga foreigner na nagpupunta rito, they think they can do what they want kasi nga sarili nating kalahi, tinatraidor natin. O hindi ba? Tayo mismo pinapakita natin sa buong mundo na ang lahi natin mga traidor So pwede tayong baboy-baboyin. Bakit? Kasi binababoy natin yung mga sarili natin. Hindi raw agad ipade-deport ang inarestong Russian vlogger na nangharas ng ilang Pilipino. Kung bakit, alamin po natin sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na dinakip ng mga otoridad kamakailan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, bilang undesirable alien, may kapangyarihan ng BI na i-hold sa kanilang kustodiya ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ani Remulla, hindi agad siya i-deport para harapin ang mga reklamong inihain sa kanya. Gaya Sa totoo lang, buwisit talaga to. Mantakin mo, ang liit ng tingin niya sa mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, ang gumagawa nito sa atin, the reason why they do this to us is because they do not respect us. Sino ang dapat magpapakita sa mga ganitong tao that we need to be respected? Tayo mismo, we need to tell them that we need to be respected. Sabi ko nga sa inyo, nakita nila sa mga pinanood nila sa mga balita, ay talaga sa Pilipinas ganun. Sarili nilang lahi, tinraidor nila. Walang kwentang mga tao to. Etong bansa na to, kaya naman pala hindi na umunlad. Puro politika. Etong bansa na to, puros kabulastugan lang nangyayari rito. Mantakin mo, majority ng mga tao rito uses social media, YouTube and Facebook and TikTok. So if ako, gusto ko magpasikat, pupunta ako ng Pilipinas kung sikat akong TikToker. Pero irerespeto ko ba tong mga to kung sila mismo hindi sila nagre-respetuhan? Hindi ba? Ganun yung minsan iisipin ng ibang mga tao kaya ayan, ganyan, nambababoy tong ulol na to. Sabi ko nga sa'yo, kung ako ginanyan to, sasapukin ko talaga to Utangin na nito, kahit magrambulan kami nito, kahit gaano kalaki to, mabugbog ako nito, pero sigurado ako kakagating ko sa mukha ito. Tayo papayag na ginaganito lahi natin ng ibang lahi. Pero dapat, bago tayo mag-demand ng respeto sa ibang lahi, tayo muna dito sa Pilipinas, magrespetuhan. Kaya lang, nakikita nila, wala tayong respeto. Ang pulis natin, putang ina niyan, 2-star general lang. Dating presidente, kakatapos lang ng termino, minahal pa ng tao, binababoy lang ng general natin. Simbahan dito sa Pilipinas, niyuyurak-yurakan lang ng mga pulis natin, ng gobyerno natin. Di ba? Eskwelahan, hinuhukay. Yung simbahan, isinasara, binababoy, iniihian, tinataihan. Binababoy ang mga sanktuaryo na dasalan, mga holy grounds. Sabi ko sa inyo, sa Israel, lahat ng mga holy grounds dyan, protected. Kahit saang lugar, kahit nga mosque, protected dyan. Hindi yan as much as possible. Pag nandyan, sanktuaryo yan. Hindi mo pwedeng barilin yan, paputokan yan, kung ano man. Napakataas ng respeto ng lahat ng mga bansa sa mga simbahan. Mantakin mo dito sa Pilipinas, diverse ang natin, ang religion. Iba't iba relihiyon. Lahat na lang ng relihiyon nandito sa liit ng bansa natin. Mantakin mo ginawa ng PNP, ng government ng Pilipinas sa KOJC na may napakalaking membro na mayroong 7 million members worldwide. Winarak yung kanilang compound. May namatay pa. Saan ka naman makakita ng ganyan? How can you win respect from other countries and from other nationalities if you yourself hindi mo nirerespeto yung sarili mong kalahi, yung sarili mong constituencies, hindi nyo nire-represent ng maayos? How can we demand respect
kung tayo mismo dito wala tayong respeto sa isa't isa. Takin mo bahay panambahan. Bahay panambahan, isang community ang Kingdom of Jesus Christ. Isang community yan na nagdadasal buong maghapon. Aside from that, napakaraming humanitarian works or activities netong simbahan na ito. Nakatulong pa yung kanilang pastor sa bayang Pilipinas na ubusin yung mga putang inang NPA na yan. Nakatulong pa sa Pilipinas, nagbigay ng malaking halaga para sa kandidatura nitong nakaupong presidente. Nagbigay ng malaking halaga sa bayang Pilipinas para magamit at masugpo ang nag-spend ng pera sa Pilipinas para masugpo ang insurgency at umayos ang ating peace and order. Tumulong sa mga pulis, sa mga sundalo. Nung panahon ng pamumuno ni Pangulong Duterte, itong Kingdom of Jesus Christ. Sa tuwing may bagyo, laging nandiyan, may sunog, nandiyan, lindol, nandiyan, Yolanda, nandiyan, sa Marawi, nandiyan. Sa lahat na kailangan ng tulong ng humanitarian help, nandoon tayo, ang SMNI at ang KOJC. Anong ginawa nila? Isang tao ang hinahanap, pastor pa, 6,000 ang dineploy na pulis. Hindi man terorista. Doon nga si Marwan nga sa Mamasapano 50 pulis lang yung dineploy nila. Terorista pa yun. Tapos ito pastor? 6,000 na pulis armado yung kalahati. Hindi ba? Binaboy yung kanilang property. Hinostage yung mga tao doon sa loob ng 16 na araw. Irerespeto ba tayo ng tao pag ganyan? Ang gobyerno natin walang respeto sa simbahan, walang respeto sa sa taong simbahan. Walang respeto sa dating presidente na nagpaganda ng bayang Pilipinas. Paano tayo irerespeto? Yan ang unjust vexation, alarm and scandal at attempted theft. Kahit pa raw makapag-bail sa mga kinakaharap na reklamo, pwede pa rin nasa ilalim ng kustodiya ng immigration ang nasabing banyaga. Ani Remulla, babala sa lahat ang nangyari lalo na sa mga dayuhan na hindi papayag ang gobyerno na bastusin ng mga Pilipino at pagkakitaan pa ang content sa kanilang mga vlog. Walang problema, sir. Sa totoo lang, kung pagkakitaan, content vlog, labas na kayo dun. Ang punto dito, the reason why these people are not respecting us is because kayo mismo wala kayong respeto sa mga citizens nyo. Ganun po yun. Yun po ang katotohanan dyan, sir. Habang nasa press con, bumubulong pa nga si Vitali na fake news umano ang ipinapalabas na video presentation. Fake news ka pala Habang nagsasalita daw si Remulla, fake news ka. Paano hindi mo sasabihang fake news si Remulla? Kalinaw-linaw nung interview niya. Mantake mo, kahit yung foreigner, alam na fake news si Remulla yung kalinaw-linaw nung interview niya. Ang dami po naming nagplano. Hindi lang naman ako yan nagplano. Ang nagplano dyan, 4 kami. Si Presidente, si ganito, si Anyo, si Chodoro, at saka ako, 4 kami. 4 kami. Hindi ba kalinaw-linaw? Kaming 4 ang nagplano. Hindi lang naman ako ang nagplano. Nung tinanong siya, anong pinagplanuhan nyo? Wala kaming pinagplanuhan. Hindi ko sinabing nagplano kami. Nagkwentuhan lang kami tungkol doon sa Hong Kong. Pero huling-huli mo na, nagsisinungaling pa. Nung sabi ng foreigner, sir, fake news ka. Alam nung foreigner na fake news si Remulla. Nagalit ba si Remulla? Yan ang sinasabi ko sa inyo Hindi pa masabi ni Remulla ang buong detalye sa pagkatao ni Vitali, pero ang alam daw niya, may ibang bansa na itinuturing na persona non grata ang Russian. Patuloy din daw ang paghahanap ng mga otoridad sa kumukuha ng video na kasama ni Vitali para maging siya ay maipagharap ng reklamo. Isa sa ilalim daw sa tactical interrogation ang nasabing Russian. Tactical interrogation? Putang ina, vlogger lang, tactical interrogation. Baka spy na naman yan. Baka Russian spy na naman yung palalabasin nyo dyan. Anak ng tinapay naman talaga. Ewan ko. Gulo-gulo na ng bayang Pilipinas. Di ba? Respect begets respect. Sabi nga nila, respect is being given, not being demanded. If you want to be respected,
If you want to be respected, you need to also respect yung mga taong gusto mong irespeto ka. Di ba? Palakpakan. Ano pa balita? Eto, nakauwi na po si VP Sara. Nakauwi na si VP Sara Duterte sa Pilipinas. Sa magandang balita yan. Ibig sabihin, kung siya ay nakauwi na, ay ayos na yung legal team ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague. Palakpakan natin. Ready na si VP Sara na harapin ang kanyang mga dapat harapin dito sa Pilipinas. Ready na ba kayo? Yun ang tanong. Hindi ba? So, makakapangampanya na rin si Pangulong Inday Sara. Pangulo, grabe naman. Si pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Sana lang talaga sumama si VP Sara sa lahat ng mga caravans, ng mga meeting de avance at mga sorties ng PDP laban. Sure ball na tayo, pero kung si VP Sara ay sasamahan tayo, ay mas lalo pa tayong lalakas. Mas lalo pa tayong talagang iboboto ng taong bayan. Inday Sara is the key. The reason why itinapon nila si Pangulong Duterte, it's because ang lakas na ng PDP. Sasamahan pa ni Duterte sa mga rally. Kasi si Duterte, magnet yan ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayang Pilipinas Nakita nila yung dami ng tao nagpunta sa Cebu. Nakita nila yung dami ng tao na nagpunta sa Hong Kong. Oo, at dahil nga doon sa pagpunta ni Pangulong Duterte sa Hong Kong, hanggang ngayon, binabantayan yung mga pagtitipon-tipon ng mga Pilipino. Bawal na ngayon magtipon-tipon ng mga Pilipino sa Hong Kong, kahit na sa mga private parks, tinataboy na tayo dahil nga nakita nila na grabe itong mga Pilipino, ginawa pa to sa presidente nila, sigurado maglagagalaiti ito. Mantakin mo yung presidente nila dati, nagpunta rito, pinasalamatan nila, iniiyakan pa nila, sumilip lang sa bintana, nagiiyakan yung mga tao. Mahal ng mga Pilipino, tapos ipinatapon ng Pilipinas sa ibang bansa. Manggigigil talaga mga tao. Kaya ngayon binabantayan sa Hong Kong yung mga Pilipino na nag-organize ng mga salamat PRD, yung mga pa-birthday kay PRD. Binawal nila kasi nga ayaw nila ng gulo. Baka makaantala sa pang-araw-araw na buhay ng mga taga Hong Kong. Di ba? So nakita nila yon si Pangulong Duterte. Talaga sabi ko nga sa inyo, itong bansa natin ngayon with what they did to PRRD. Talagang inilagay ni Bongbong Marcos ang bansa natin sa kahihiyan dahil dito sa pangtatraidor na ginawa niya. Now, VP Sara is back and VP Sara is here in the Philippines now to face all his detractors. And siyempre sana para samahan ang buong PDP laban sa buong kampanya. Isang buwan na lang ang kampanya. Ang bilis na lang. Ilang araw na lang mula ngayon. Botohan na ng mga OFW. Although may protesta sila Jimmy Bondoc na wag ituloy ang online voting at sana ay yung manual voting na lang ulit. Mas okay yun. Sana talagang manual na lang muna ulit para sa mga OFW. Ayan so pakinggan natin ito pag-uwi ni VP Sara. Balik Pilipinas na si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Mag-aalas 10 kagabi nang dumating siya sa bansa ayon sa Office of the Vice President. Sabi ng OVP, nasa magsasalita ang bise tungkol sa ilang mahalagang issue sa mga susunod na araw. Nang makausap ko ang bise nitong Sabado, sinabi niyang Kauwi na pala si Maris Umali. Buti naman Maris, umuwi ka na. Pinalitan na nila. Alam mo, hindi na mo galit ng mga tao sa mainstream media. Alam mo, nakakalungkot pa din na binabastos itong mga media na to kahit kabastos-bastos sila. Pero nakakalungkot pa rin na inilagay ng mainstream media yung mga sarili nila sa ganitong posisyon. Dati, pag nakakita tayo ng media, kaway tayo ng kaway, ay, gumaganon tayo sa camera. Ngayon, iniiwasan na yung mainstream media. Why? Masyado silang naging partisan Masyado silang sumali sa politika. Dating gitna lang sila. Ngayon, alam mo na talagang nasa gobyerno na sila. Kaya nga sabi ko, GMA at saka TV5 at saka ABS-CBN, magpa-accredit na kayo sa gobyerno para nakalagay na rin state-sponsored or state-managed media outlet kayo. Again, walang naninira sa mainstream media. Ang sumira sa mainstream media, sarili nila.
ito yung nakikitang balita sa mga vlogger, live stream. Ito yung balita. Tapos pagdating sa mainstream media, sinabi ni Bongbong Marcos walang pumasok na baril. Puta, nakita naman ng mainstream media na meron, hindi nila kinorek. Isipin mo yan, tapos sasabihin pa nitong GMA Kupal na nag-apply daw si Pangulong Duterte ng asylum sa China na deny. Ang China wala naman silang asylum process. Wala namang asylum sa China. Oo, tapos sinasabi nila na according to their reliable source, ewan ko baka si Trillanes yung reliable source nila, nag-apply daw ngayon ang China, sinabi hindi, no? Hindi nag-apply dito si Pangulong Duterte, tsaka hindi nga umalis ng Hong Kong yan, 3 araw lang nasa Hong Kong, paano pa nakapunta ng China yan? Si Pangulong Duterte nga, hindi na nga makalakad masyado, makakapunta pa ng China yan, mag-apply ng asylum. At saka ang asylum, hindi yan dinidecline ng 1 araw lang. When you file an asylum, let's say for example, nasa isang bansa ka that accepts asylum o refugees, o ano yan, hindi yan parang lisensya na hindi yan parang visa na your visa is denied. Hindi yan ganun. They will study, they will review all your documents, and you will prove to them that you indeed have a kumbaga threat sa buhay mo dito sa bansa mo, reason why you're asking for help sa kanilang bansa and asylum para hindi magdelikado ang buhay mo. It is a process that will take time. Tapos ang sinabi ng GMA, nag-file ng at dininay ng China. Kung di ba naman gago to mga putang ina, tapos ngayon magagalit kayo na yung mga Pilipino tinatawag kayong bias at fake news. Hindi ba? Sinong gumawa niyan? Sino mga nagre-report niyan? Hindi ba kayo? Ngayon magagalit kayo sa mga vlogger kasi sinisiraan ng mga vlogger itong mga mainstream media dahil fake news daw. Fake news eh. Di ba? Katulad niyan, yung si Aling Sheila na lang. Na galit si Conte ngayon, si Aling Sheila na lang halimbawa. Di sana man lang yung credibility ng tao kino-question ninyo. Wait, paano nangyaring war on drugs? Namatay war on drugs eh. Noong 2024 ka lang pala namatay yung anak mo. Paano nasa... Di ba dapat may mga ganung report? Meron ba? Wala. Sinisita lang sila ng mga vlogger. Tapos ngayon, anong gusto mangyari nila Conte? Demanda yung mga nangbubuli daw doon sa mga doon sa mga biktima. Hindi sila binubuli. Fina-fact check lang sila. Tinitingnan lang po kung ito bang mga namatay na ito ay talagang biktima. Baka naman mamaya, pusher talaga. Adik talaga, magnanakaw talaga, nanlaban talaga. Ba't natin sinisisi sa gobyerno? Ganun lang yun. Kasi pagdating sa korte, ganun din ang gagawin ng korte dyan. Kailangan yung patunayan bawat isa sa mga yan na talagang biktima yan. Dahil kung hindi, mapapahamak kayo. Kaya lang ang problema, wala pa sa korte. Naglalabas na ng number, sinasabi na ganito, na ganyan, parang kriminal na kagad si Pangulong Duterte, di nga nagre-reklamo si Duterte. Hindi pa man siya guilty beyond reasonable doubt sa any court dito sa Pilipinas. Kung akusahan nyo, parang siya na pumatay sa mga yan eh. Tapos ngayon, pagka sinisita kayo ng mga supporter ni Duterte, nagagalit kayo. Wag ganon. Kasi kayo rin, grabe rin kayo mangbash sa mga Duterte. Hindi naman kayo pinapansin. Labanan lang yan ng propaganda at ng content. Nagpo-propaganda ang komunista, magpo-propaganda rin tayo para sa Pilipinas. Ilalabas natin na mali yung sinasabi nila. Yun naman talaga dapat eh. Sa malayang sabi nga nila, sa malayang market ng pagpapahayag, we can always say this and the other side can always deny. Ganun yun. Pagalingan tayo ng paliwanag. Kung hindi mo gusto yung paliwanag ko and other people like yung paliwanag ko, di ibig sabihin, let's agree to disagree. Kaya wag ka dito sa channel ko. Ganun lang yun. Maraming naniniwala sa akin eh. Ilan lang kayo hindi naniniwala. Ano magagawa ko? Di ba? Baka pare-parehas kami ng takbo ng utak, kaya nagkakaintindihan kami. Iba takbo ng utak niyo. Kaya ganun yan. So, ayan na nga. Yan ang sinasabi natin dito kay BP Sara. Yan na nga, nandito na siya. Lumabas na siya. Ang
kahapon nung Biyernes, hindi na siya umaasa na makakakuha ng hustisya para sa ama mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Pero pwede aniyang makabuo ng batas o mga panuntunan para hindi na ito maulit sa sinumang Pilipino. Sinusubukan pang puna ng pahayag ang Malacanang tungkol dito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ilagay nyo, GMA, Crime Against Humanity, 43 deaths in 9 years. Ilagay nyo. Crime Against Humanity, War on Drugs, 30,000. Mantakin no, hindi nyo kino-correct yung mga tapapatutsada sa mga Duterte about war on drugs at about crime against humanity. Dapat tinatanong 43, tapos 30,000. Ano na? Yun ang dapat na pag-usapan natin, yung fake news na ikinakalat na 30,000 yung namatay sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Well, in fact, dito sa Pilipinas, ni isang kaso walang final kay Pangulong Duterte. So, walang proof tungkol doon sa 30,000 na yun. Sa ibang bansa naman na may kaso siya, 443 yung numero. O hindi ba fake news yung 30,000? Tama, mali. O kasi kung hindi fake news yung 30,000, di sana 30,000 deaths. Nakalagay pa sa warrant of arrest, meron siyang rape, torture, ha? Rape at torture, tapos pagdating dun sa binasaan siya ng sakdal sa ICC, 43 na allegedly criminals yung namatay. Kaya nga sabi ng ibang bansa, ha? Paano yun? Iyon ang trabaho ng isang presidente, ang patayin or habulin in the process, mamatay yung mga kriminal, ganun talaga, kriminal Trabaho yun ng isang law enforcer Ang magpatupad ng batas at hulihin ng mga lumalabag sa batas. Kung yung lumalabag sa batas, bumunot, mamili ka, ikaw o siya. Buti na lang, yung mga pulis natin may training, nakakauna sila. Yung iba naman talagang sinalvage, ayun. Yun. Pagka ganon, guilt is personal. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na saklaw ko kung ikaw ay gumanap ka sa iyong tungkulin bilang isang pulis, binunutan ka, napatay mo, sinagip mo sarili mo, kasama mo ko dyan. Pero kung ikaw pulis, bata mo to, yan ang runner mo dahil ninja cops ka, tapos pinatay mo, sinalvage mo, ibang usapan na yun. Ano yun? Guilt is personal. Ikaw na ang gumawa niyan, ikaw ang managot dyan, hindi mo yan pwedeng ipasa sa akin. Kasi hindi ko sinabi sa inyo na pagpapatayin ninyo lahat ng mga asset ninyo. Ang sinabi ko, patayin ninyo kapag ka nanlaban. Sige, pwersahin nyo man laban. Kung hindi nyo man lalaban, ba't nyo papatayin? Nakalagay na nga doon, patayin nyo pag nanlaban. Ngayon, pwersahin nyo man laban. Di ba, i-ano ninyo, kumbaga, asarin ninyo para manlaban. Kung di nanliban, buhay siya. Pag nang-agaw ng baril yan, patay siya. Ganun lang yun. Walang masama sa ganun para sa akin, lalo na para sa kriminal. Para sa kriminal, kung halimbawa ako, hindi ako kriminal, kahit asarin mo ako ng asarin, hindi ako papalag. Bakit? Hindi ako kriminal kung yan, kriminal yan, inasar mo, binunutang ka, patay siya. Ganun lang yun. Kailangan natin ng kamay na bakal, mga bossing. Samantala, naglunsad ang Bayan Muna ng kampanya. Naglunsad ang Bayan Muna. Sabi ko nga sa inyo, Bayan Muna, komunista. Sino ba may sabi? Sasabihin nyo na naman, red tagging. Hindi red tagging yun. Si Joma Sison mismo ang nagsabi na ang Bayan Muna at mga Makabayan Black ay legal front ng CPP-NPA. Hindi ba? Hindi nyo nga kinukundina yung gawain ng mga NPA Di ba sinasabi nyo pa nga sa mga interview ninyo na okay lang maging makakaliwa di ang ibig sabihin, kayo mismo ang nagsasabi na okay lang na tawagin kayong mga komunista. Hindi red tagging yun. Ayaw nyo ma-red tag kayo, pero pinagtatanggol nyo yung gawain ng mga komunista. Anong klase yan? Kayo pa ngayon ang biktima? Sa dami ng mga inabuso, mga na-recruit na mga estudyante, lumaban sa gobyerno, kayo pa ang biktima. Tas etong mga to, kita mo, Bayan Muna ang nag-o-organize sa kanila. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga Bayan Muna, Makabayan, galit na galit yan sa mga Duterte. Bakit? Inubos ang lahi nila niyan nung panahon nila
Naubos halos yung mga mga komunista, yung mga NPA, ang dami nagsisukoy. Kaya ngayon, wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. Ayan na naman sila. Bubudulin nila itong mga tao na ito. Gagamitin yung kanilang mga pinagdadaanan kuno. O para guluhin ang bayang Pilipinas. O para guluhin ang gobyerno. O ngayon, naipakulong nila si Pangulong Duterte, tuwan-tuwa sila. Pa-impeach na si VP Sara sa Congress, tuwang-tuwa sila. O kayo, natutuwa ba kayo? Na yung kalaban ng gobyerno, ngayon nagpapatakbo na sa gobyerno. Dapat yun ang ating iniiwasan. Dapat yun ang ating iniiwasan, mga bossing. Yung mga kalaban ng pamahalaan na mga nasa pamahalaan ngayon, kailangan binabantayan natin yung mga kilos ng mga yan. Dami ng mga sundalo, pulis pinatay ng mga yan. Ang tagal na nila na nandiyan. Mauubos na nga yung mga yan. Ang problema, peace talks pa more. White Ribbon, Duterte panagutin. Panawagan nila ang hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Apelan ng grupo sa Administrasyong Marcos, protektahan ang mga biktima ng extrajudicial killings at kani-kanilang pamilya. Proteksyonan ang mga biktima ng extrajudicial killings? Wala nga kayo mailabas na mga pangalan kung sino-sino yung mga biktima ng extrajudicial killings. 30,000 yan, hindi nyo may... Mantakin mo 30,000 yung namatay, ilan yung nandiyan dyan? Wala pang 20. Yan ang sinasabi ko. Puro propaganda. Puro pag-blow up ng mga numero para magmukhang totoo. Eto namang media, putang ina, alam na nila nakatarantaduhan, binibigyan pa nila ng media mileage, tapos magagalit kayo. Kapag galit na galit sa inyo yung mga tao dahil sa mga ibinabalita nyo, mantakin mo bayan muna. Legal front ng CPP-NPA. According to yung mga kumakalat na mga chismisan sila di umano ay konektado sa CPP-NPA. Mantakin mo, i-quote mo sila. Mantakin mo, bigyan mo sila ng media mileage. Anong tawag sa'yo? Di parte ka ng propaganda nila. Di ikaw mismo yung nagpapakalat ng propaganda ng mga komunista. Anong tawag sa'yo? Di komunista ka na din. Kung ang Pilipinas, yung decision maker ng Pilipinas, nanggagaling yung kanyang desisyon sa advice ng mga makakaliwa, anong tawag sa Pilipinas? Kung sinusunod ng presidente yung gustong mangyari ng mga komunista, anong tawag sa Pilipinas? Anong tawag kay Presidente Marcos? Ang tawag sa Pilipinas, komunista na. Kasi nga, yung utos ng komunista, yun ang ginagawa ng presidente. Di ba? Anong tawag sa atin? Ang communism is a way of life. Maraming ang mga bansa na komunista Hindi masama yan. Alam mo kung ano masama? Yung komunista ka, tas dinideny mo na komunista ka. White ribbon daw for Duterte. Tingnan natin yung sabi ko sa inyo, hindi pa man wala nga kaso si Pangulo sa Pilipinas Yang mga may ribbon na yan, di sana nagpunta na kayo sa DOJ, nagsampa na kayo ng kaso kay Pangulo. Wala kayong sinasampang kaso, tapos gusto nyo mabigyan kayo hustisya? Tama ba? Tama naman, di ba? Wait lang ito, katulad nito, itong balitang to. Ilang pamilya daw ng EJK ang humihingi ng tulong sa NBI kaugnay ng fake news at threat. Anong threat? Tayo na kayo pa ang na-threaten. Nakapagpadala na nga kayo ng presidente ng Pilipinas sa ibang bansa, na-threaten kayo. Na-threaten kayo kasi maaring nagtatagumpay kayo ngayon pero maikli lang ang tagumpay ninyo. Because again, ang Pilipinas ay binubuo ng mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Mga Pilipino. Okay? Nakikita ninyo siguro na kaliwat kanan yung pagsasama-sama ng mga Pilipino dahil sa mga ginagawang kabulastugan na itong mga komunista sa bayan natin. Kaya kinakabahan kayo. Humihingi kayo ngayon ng tulong sa gobyerno. Ayan bayan muna, hihingi ng tulong sa gobyerno. Gusto nga ninyo pabagsakin ng gobyerno mula't mula pa. Saan ka naman makakita ng ganyan?
tayo naman na gobyerno na engot-engot din. Dati na tayong binabaril, pinapatay ng mga yan, pero tutulungan pa rin sila. Bakit? Kasi nga, gusto nating i-eliminate yung mga kalaban natin sa politika. So ang akala ninyo, ginagamit nyo itong mga makakaliwa, no. Kayo ang ginagamit nila. Lahat ng ito, kahit yung mga EJK victims na yan, ginagamit lang yan ng mga makakaliwa para sa laban nila na guluhin ng bayang Pilipinas. Itong mga biktima na ito, sabi ko nga sa inyo, kayo pong mga biktima ng EJK, if you really feel sa mga sarili ninyo na talagang kayo'y biktima, wag na kayong sumama sa mga bayan muna, mga kung ano-anong mga party list na mga makakaliwa. Magpunta na po kayo sa mga piskalya at kung mayroon kayong enough na ebidensya to indict itong at ipakulong si Pangulong Duterte, isampan nyo na yung mga kaso. Wala kayong isinasampang kaso, ang tagal nyo nang sumisigaw. Ang tagal nyo na pong sinasabing extrajudicial killing, si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Tinanong kayo sa Senado, ilan na yung naisampan yung kaso kay Duterte? Sa tagal nyo nang sinisigawan si Duterte, buong termino ni Duterte, EJK, EJK. Ang tagal nyo nang sinisigaw. Anong ginawa nyo ng hakbang? Kinasuhan nyo na pa ba? Wala, ha? Kaya nga yung pare, sinabi ni Bato So ang dami mong sinasabi, ang haba-haba nung listahan mo, na maraming pinatay si Pangulong Duterte at Antokhang, bakit wala pa kayong isinasampang kaso? So propaganda lang yan. Kapag kayo hindi kayo nagsasampa ng kaso, propaganda yan. Hindi nyo talaga gustong solusyonan yung problema. Wala talaga kayong gustong panagutin. Ang gusto nyo lang sirain yung reputasyon noong sinasabi ninyong nagpapatay sa mga pamilya ninyo para hindi na sila manalo sa politika. O ginagamit kayo. Kaya nga kami, we urge you to file your cases dyan sa mga piskalya natin para naman yung inyong pagtangis ng hustisya makuha ninyo. Wala kayong makukuhang hustisya sa puro kayo pa-interview. Puro kayo white ribbon. Walang hustisya dyan. Hindi naman korte yan. Sabi nga ni Torre, di ba? Yung Villamor Air Base, wala naman judge dito. So, paano tayo makakakuha ng hustisya? Makakakuha po kayo ng hustisya, i-file ninyo lahat ng mga kaso na yan, and then, tingnan natin kung meron ba kayong sapat na ebidensya para sabihin na si Duterte ang nagpapatay sa mga pamilya ninyo. Because again, doon sa ICC, co-conspirator lang siya. Hindi siya yung mismong tao na idinidemanda, co-conspirator. Parang damay, dawit, sangkot, ganun lang siya. Pwedeng lookout, pwedeng isa sa mga nagplano. Pero hindi siya yung pumatay, yung mastermind, kasi kailangan talaga makita mo, kung gusto mong patunayan na pinatay yung pamilya mo ng isang tao na ito, kailangan kumpleto yan. Una, paano siya pinatay? Kailangan mahanap yung murder weapon. O kailangan mabuo natin yung ebidensya na siya talaga yun. May CCTV footage. Meron ba siyang paraffin test na nag-match ba yung baril niya dyan sa balang na panampatay sa anak mo? O ganun po yun. Kung hindi natin mapapatunayan yun, ganito lang gagawin natin. Yak-yak tayo sa yak-yak tayo sa media. War on drugs, pinatay ni Duterte. O ma'am, ilang taon na po kayong sumisigaw? 3 years, 4 years na. Okay. Nakakuha na po kayo ng hustisya? Hindi pa. O paano po kayo makakakuha ng hustisya? Puros lang po kayo protesta. Irekta na natin, demanda na natin. Mamali. O ito, pakinggan natin. Alam nyo, walang nambubuli sa mga biktima. Biktima yan. Kaya lang, tayong mga tao, kailangan, challenge natin lahat ng mga napapanood natin. Ang tagal nyo na kami niloloko 30,000 ng 30,000 yung biktima Po 43 yung nasa ICC. Hindi nyo maipaliwanag, 30,000 yan. Tapos gumagamit pa kayo ng mga biktima na namatay nung nakaraang taon lang yung mga pamilya nila. Ang punto dito, EJK 2016 to 2022. So lahat ng mga namatay, pinatay ng mga ni Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022. Dapat doon tayo nakafocus. Ilan ba 'yon at paano natin mapapatunayan na siya talaga 'yun? Hindi ba? Kayo talaga Hindi binubuli yung mga
Pero hindi binubuli yung mga biktima. Pero ito ang punto. Yung biktima pumupropaganda. Oh, di ba? Sa media, sumisigaw. Sa mga social media, sumisigaw. So, syempre, magre-react yung tao. Magre-retaliate. O, paano nyo ngayon? Ganyan, ganyan. So, tatanungin sila. Wala silang masagot. Para sa kanila, binubuli nyo kami. Kami na yung biktima. Kinakawawa nyo pa. Punta kami sa NBI. Magdidemanda kami. Anong demanda ron? Fake news at threat pa yung ididemanda nyo. Fake news at threat. Sino ba nanakot sa inyo? At saka ano ng fake news? Eh kayo nga yung may 30,000 tapos doon sa ICC po 43. O hindi ba? So kukwestiyonin talaga ng tao yan. Kayo nagsasabing 30,000 ang pinatay sa war on drugs tapos pag nag-rally kayo wala kayo 50. Oh, sino na ngayon nagsasabi ng totoo? Sino ang fake news? Sino ang nagpo-propaganda? O, pakinggan natin yung reklamo nila. Yung pagkakaaresto kay dating matapos po yung pagkakaaresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing. Oh, normal po yun. Normal yun. Bakit? Wala ni isang kaso si Pangulo sa Pilipinas. 30,000 EJK victims. Pagdating sa ICC, 43. Abay, magagalit ang Pilipino talaga sa inyo. Nakita nyo ba kung gaano karami yun lumabas para pabalikin si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Hindi nyo pwedeng takutin yung lahat ng mga lumabas na yan at gigil na gigil sa inyo. Dahil sa pamumulitika nyo, nandoon ang Pangulo natin sa Pilipinas na ang ganda-ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas. Ako, I'm always thankful kay Pangulong Duterte dahil ang dami niyang mga panukala na nakinabang ako ng husto. Napakarami kong pinakinabangan sa mga panukala ni Duterte. So, hindi ko siya iiwan. So, alam ko na nagsisinungaling ka ate. Alam nga namang kampihan kita. Si Presidente Duterte ang daming ginawa sa bayang Pilipinas. Alam nga naman ipagkanunuko siya tapos kampihan kita. Dahil lang namatayan ka ng isang anak na nakipaglaro sa apoy. Nakipaglaro sa apoy, in what sense? Putang ina, adik eh. Pusher eh. Sinabi ng bawal eh. Sinabi ng huwag makikipaglaro sa apoy dahil mapapasok ka eh. Tinuloy pa rin nila o ano nangyari sa kanila, hindi ba? So, mas importante ba yung buhay nila kaysa sa buhay ng mga lumabas na ilang milyong Pilipino para pabalikin si Pilipinas? Sa Pilipinas si PRD, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. O, ilan lang kayo. Ibig sabihin, kayo lang naniniwala sa sarili nyo and majority of the Filipinos believe na si Pangulong Duterte just did his job. O, alam ninyo, huwag kayong sumama sa mga ganyan kung ayaw ninyo magdelikado. Ganun lang po kasimple yun. Hindi kayo tinatakot. Walang nananakot sa inyo. People are just questioning yung kredibilidad ninyo. Di ba? Yun lang yun. And if you feel threatened dahil kine-question yung mga kredibilidad ng mga lumalabas dyan at nagsayaw-yaw, kasi it still boils down to one thing. May kaso na ba kayo? Wala. O wala naman pala. Anong problema natin? O sino ngayon ang may problema? Hihingi kayo ng hustisya. Hustisya. Paano kayo hingi ng hustisya? Hindi naman kayo nagpapail ng demanda sa korte. Doon nyo na makukuha yung hustisya na hinahanap nyo kung talagang totoo yung pinaglalaban nyo. Intimidation, vilification, at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Hustisya lamang ang Oo, ganun din naman. Kayo rin naman, ang sinasabi din naman ninyo, bayaran din ng mga vlogger. Wala naman kayo ebidensya. Sinasabi nyo, bayaran ganito. Sabi ko nga sa inyo, natawag pa kaming pogo vlogger, narco vlogger. Wala namang ebidensya tungkol dun. Nagagalit ba kami? Hindi naman. Tuloy-tuloy lang kami sa ginagawa namin. O, huwag kayo magalit. Huwag kayo magalit kasi pumupropaganda kayo, talagang may counter-propaganda sa inyo. O if you call it that way ha, for the lack of better term. Kung may sasabihin kayo sa media, which is, subject yan to criticism, ayun, the moment that you presented yourself sa media, subjected na po kayo to public criticism. Kaya huwag kayo mag-iinarte. Ginusto nyo yan lumabas kayo sa media Tapos pag sinita kayo, iiyak kayo. sigaw ng mga kaanak ng mga biktima.
Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong Katulad niyan. Paano ka naman hindi matatawa kasi? Ang dami ng mga tao na nagsabi na, ba't ako nandiyan dyan sa picture ko, buhay pa ako. Andito lang ako sa abroad, nagtatrabaho, nasama ako dyan. Di ba? O yung isa naman, paano nadama ito? Hindi naman yan ganyan. Paano nadama ito? Ano yan? Namatay lang last year, di na presidente si Pangulo last year. Paano nadama ito? Namatay ito sa ganito. Namatay sa hazing yan. Pinatay ni Pemberton yan. Paano nadama yan dyan sa EJK? Nakikita niyo yung ibig namin sabihin? Kayo mismo ang gumagawa ng mga kabulastugan na yan, tapos pag sinita kayo ng matatalinong mga Duterte supporters, magagalit kayo, iiyak kayo, magdidemanda kayo. Ayusin nyo yung buhay nyo. Ayusin nyo yung script nyo kasi. Magtayo kayo ng GC. I-verify nyo muna. Bawat lalabas yung mga balita. Alam nyo naman na matatalinong mga Duterte supporters alam nyo naman na magagaling kami. Makikita namin yung mga matanlawin kami hindi namin kasalanan na matalino kami, tapos kayo, bara-bara kayo. Basta lang kayo may presentang picture, putangin na yan. Kahit naman yung picture na yun, hindi naman pala kasali. Tapos magagalit kayo ngayon na fina-fact check kayo. Sa korte po, meron kang 10 ebidensya. Isa lang dyan ang pekein mo. Puta, lahat ng ebidensya mo, wala na yan. Peke na lahat yan. Yun yung tinatawag na kumbaga reputasyon. Kung ano yung reputasyon mo. Ganun po yan. Kayo talaga, kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Kailangan pa naming lumapit sa NBI para tulungan kaming tukuyin kung sino yung mga basher namin. Kasi nga po, matagal na po naming hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero paano? Hintay kayo ng hantay, di kayo nagdidemanda Di ba ate? Nagdemanda ka na ba sa DOJ sa Pilipinas? Hindi pa? Paano ka darating yung hustisya? Para kang nag-aantay ng jowang darating na hindi ka naman nag-aayos sa sarili mo, hindi ka naman naghuhugas, naliligo, nagsusuklay, hindi ka naman naghihilod. Paano ka maliligawan pag ganyan? Kayo talaga Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang hustisya. Walang hustisya pag sumigaw ka ng sumigaw sa TV. Wala. Kahit anong hustisya isigaw mo, puta, magkanda paus-paus ka hanggat hindi mo sinasampay ang kaso, wala kang hustisya makukuha. Ate. Ate. Yun lang sa akin, ate. Bago mag-makeup at saka mag-lipstick. Isip-isip din. Paano kung hustisya? Putang ina. Nagdemanda ka na? Hindi pa. Paano ka magkakahustisya? Baka naman mauna pa yung hustisya nyo dyan sa reklamo nyo sa NBI, yung mga bashers nyo. Baka mauna pa yan kaysa doon sa hustisyang hinihingi nyo para sa mga kaanak nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, humingi na kayo ng tulong sa DOJ. Tungkol dyan sa nirereklamo nyo ngayon. Ganyan dapat. Ano nirereklamo mo? Hustisya para sa namatay kong kapatid. Saan mo dadalhin yan? Sa GMA7? Putangin na, hindi naman korte yan. Sa Congress, hindi rin naman korte yan. Dalhin mo sa proper na lugar, makakakuha ka hustisya. Bukas din. Ganun yun. Nagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin. So may mga gumawa nun sa inyo na yung hawak mong gano'n nagbago. Nagtatanong lang ako, hindi ko alam May ganun ba? May ganun ba nangyari? Meron bang lumabas sa social media na sinabi na isang vlogger inedit yung picture na hawak ni ate ganyan? As far as I know, dun sa Amsterdam, sa the Netherlands, nagsorry na yung yung Gabriela dun. Nag-apologize sila for using yung mga pictures ng mga tao na hindi naman namatay nung war on drugs. So it means to say, yung mga mata ng Duterte supporters, magagaling talaga. Mantakin mo. Gabriela, napaamin mo na gumagamit sila ng pictures
na hindi naman talaga namatay nung war on drugs. Yan yung sinasabi natin, ate. Meron nang napatunayan yung mga Duterte supporters. Kayo wala pa. Bakit? Kasi nga, puros lang naman kayo mamidya. Nagpapagamit kasi kayo sa mga party list na yan. Yung party list na yan, katulad yan, si Atty. Conti, abogada yan. Nag-file na ba kayo ng kaso or sinabihan na ba kayo ni attorney na mag-file tayo ng kaso para makakuha tayo ng hustisya? Hindi kayo makakakuha ng hustisya sa kakapa-interview. Hustisya ninyo manggagaling po yan sa justice, hustisya. Meron po tayong judicial system, justice system. Meron po niyan. Baka lang po hindi nyo alam. Peke, yung hawak naming mga litrato. Hindi lahat kayo. Hindi naman lahat kayo. Baka yung ilan, umamin na nga yung iba sa inyo eh. Alam mo, sino nagfa-fact check dan sa mga ipinipresenta ninyo sa media? Yung mga kapitbahay nila mismo. Yung kapitbahay ni Aling Sheila, yun mismo nagsalita, yung anak mo. Hindi yan namatay ng war on drugs. Kasalanan namin yun. Kayo talaga, Sa mga... ang problema kasi, kung legitimate yung iyong panawagan, ate, halimbawa, legitimate naman talagang sinalvage yung kapatid mo. Let's say, for example, legitimate talaga yan. Pumapayag kayo na may mga kasamahan kayo dyan na itinanim nila na hindi naman pala talaga EJK. Dapat nga magalit kayo. Bakit naman kasi ganun, ma'am? Yung sinama nyo kasama namin dito sa picture, hindi naman pala kasali yan eh. Bakit nyo pa nilagay dyan? Dapat nga kayo magalit sa sarili ninyo eh. Kasi kahit legitimate yung pinaglalaban nyo, pag pinasukan kayo ng ganyang propaganda, wala na nangyayari. Lahat kayo po nadadamay. So hindi kasalanan ng mga Duterte supporters na nagiging palpak yung presentasyon ninyo because peke talaga. Sabi nga nila, pag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, wala kang kakaba-kaba. Biktima, kasama rin sa humingi ng assistance sa NBI si International Criminal Court o ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti dahil sa nararanasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp, at saka doon sa... Systematic, ma'am. Para ka naman di gumagamit ng social media. Ikaw ba, may oras ka ng paggamit ng social media? Wala. Siyempre, pag gising ang taong bayan, putay na kagano'n sa social media na makikita yung mukha mo. Putay na, sinungaling to. Di ba? Kayo naman ang gumagawa niya sa sarili ninyo eh. Sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame, tapos walang follow-up. Kung Duterte camp ba ito, hindi ko masabi na, kumbaga, bayad nila o kaya... hindi mo naman pala masabi na bayad eh. Ano pang ginagawa mo dyan? Alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. So what's wrong with that? If the sentiment is pro-Duterte, it's because si Pangulong Duterte pinadala dun sa abroad ng walang due process. Anong problema doon? So nasasaktan ka dahil pro-Duterte? Ganun talaga. Yun na nga ang maganda sa mga pro-Duterte supporters. Kasi walang bayad, mahal nila yung Pilipinas, mahal nila yung mga Duterte, at bumulat ang mata ng mga Pilipino anong ginagawang propaganda sa mga Duterte. Kaya the people are the ones protecting them. Di nyo ba magets that the reason why walang mga tao ang sumisimpatya sa inyo, it's because wala talagang may gusto sa mga pinagsasasabi nyo. At alam namin kung ano yung mga laban at propaganda ninyo na lahat yan politika lang. Hindi ka ba nagtataka na ang dami? Sobrang dami. Nakita mo ba yung lumabas ng birthday niya? 1 million. Magtataka ka pa ngayon ba't ang daming gigil na gigil sa pagmumukha mo? Hindi ba, ma'am? Dalawa lang yan eh. It's either kalaban ka o kakampi ka. Ang tingin ng tao sa'yo, dahil binabatikos mo ang mga Duterte, lalo na kung pro-Duterte yan, kalaban ka. 32 million na mga Pilipino bumoto kay Inday Sara at sinabi na bobo ka. Di ba sabi ni Inday Sara, bobo ka daw? Di ba? Paano mo sasabihin na yung 43, pag napatunayan yung 43, damay na yung 30,000? Hindi mo nga maibigay yung 30,000 na mga pangalan, hindi mo nga maisama sa'yo dyan eh. Di ba, madam? So kung ikaw ay binabatikos ng milyon-milyong Pilipino, dahil kalaban ka, that's plain and simple. At lahat ng ito ay mga legitimate accounts.
taxpayers, voters, Filipinos. O may nakita ka bang nagbabash sa'yo na ang pangalan Abdul Aladin Kulapu? O mga Vietcong yung pangalan, Thailander na pangalan? Wala. Puros mga Pinoy, may mga muka pa. O so hindi troll yan. Mga Pilipino talaga yan. Galit lang talaga sila sa'yo. At, ma'am, wala kang magagawa. Kung magalit sila sa'yo because saklaw yan ng freedom of expression. So long as hindi ka nila sinasaktan, hindi ka nila pinipisikal, dinidetret, pasok pa yan sa malayang pagpapayag. Bawa, sinabi ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa mukha mo. O, hindi kita gusto. Sinungaling ka. O, pag sinabi ko yon, that's within my right. Oo, that's within my rights. May S pala yun. O, di ba? O, bisita ko sa mukha mo eh. O, at hindi kita iboboto, ang bayan muna ay hindi ko iboboto as party list, plain and simple. O, baka naman magalit ka pa sa akin. Dahil sinabi ko yan, kayo talaga masyado kayong kutis, masyado kayong kutis sibuyas. Pero ang titigas naman ng mga mukha ninyo na hindi pa man tapos yung kaso kay Duterte, putang ina, siya na may kasalanan sa lahat ng krimen sa buong Pilipinas. Abogado pa man din kayo. Presumption of innocence. A person is innocent until proven guilty. Sinabi pa ni Atty. Conti na ang pagtutol ng mga pamilya ng drug war victim sa paghingi ng interim release ng dating Pangulo ay posibleng maging batayan ng ICC para sa kanilang desisyon patungkol dito. Katulad niya. Di kayo talaga nag-iisip. Kaya sinasabi yan kayo ni Inday Sara na bobo kayo eh. Yung mga biktima dito hihingi sa ICC ng itigil yung interim release. Ha? Complainant ba kayo? Kasama ba kayo sa 43 na nandito na mga tao na inirereklamong pinatay ni Duterte? 43 ah. Siyempre sasabihin nyo, hindi po. Pinagbibintangan lang po namin siya. Ay putang ina, paano ka magkakaroon ng boses? Di ba? Paano ka magkakaroon? Paano kita pakikinggan? Hindi ka nga kasali dito. Nakikita nyo yung ICC, napakaselan nila. Ini-screen nila pati testigo. Kailangan nilang i-screen na yung testigo ba talagang involved dito sa na to? Dito sa mga sinasampang kaso kay Duterte. Kung hindi, uwi. Ganun dun. Hindi yun basta katulad dito na puta hingi kami ng petisyon. Nek-nek nyo. Walang petisyon na painggan ng ICC. Nandun na rules na nila yung gagana dyan. Oh. Ngayon, may mga abogado, si Inday Sara doon at si Pangulong Duterte, nila yan, ilalaban nila yung interim release na yan, piyansa. O kasi hindi naman makakatakbo yan, tanda-tanda na yan. O, papatunayan lang naman nila na kung hindi siya uwi dito sa Pilipinas, o kung dyan siya sa Dahig, o at least nandiyan siya, naaalagaan siya sa labas, hindi siya sa detention facility. Problema mo dun. Proseso yun. Tayo na crime against humanity po, 43 lang pala yung inirereklamo ninyo. Ay, Diyos mio. Factor ito para sa International Criminal Court. Pinapaasa kayo nito eh. Pinapaasa kayo nito na pipwede, pero hindi pipwede yung sinasabi niya. Na yung petisyon ninyo, pakikinggan doon, hindi pipwede yun. Hindi kayo kasama sa mga nagdemanda eh. Yung mga tao na yan, hindi yan kasama doon sa 43. Na i-reject or i-deny ang kanyang request o kaya i-limit ang kanyang request kung papayagan man dahil... Kung papayagan man. Sabihin mo sa mga tao mo na imposible yung sinasabi nila. Pwede yung sinasabi mo, depende kung gaano kalakas yung claim ninyo. Si Aling Sheila, pupunta ako doon. Gusto ko lang pong sabihin na wag nyong i-release yan. O bakit? Sino ka ba? Ako po yung isa po sa mga biktima. Talaga dito sa 43. Hindi po doon sa Pilipinas. Yung 30,000. Yung anak ko po namatay nung 2024. Ha? 2024? Hindi na ito presidente nun Iba na presidente nun basta. Hindi ba pwede yun? Importante para sa korte na maayos yung administration of justice. Kung ang paglaya niya, ang ibig sabihin ay may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima, o... Paano may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima? Diyos ko naman, nakita nyo na ba kung gaano binaboy ni Torre? Si Pangulong Duterte? Parang sinasabi nyo naman kasi sobrang kriminal ni Duterte. Parang sinasabi nyo sobrang sama ng ugali ni Pangulong Duterte. Paano nangyari yun? Nakita nyo wala siyang kalakas-lakas na isakay nga siya ng eroplano nang walang namatay na pulis.
Kung yan, kriminal talaga yan, kung yan talaga, merong ano yan, may DDS yan, maraming namatay na pulis nung itinakbo siya sa dahig. Walang threat kay Pangulong Duterte, yan tanda na nung tao, kaya ang yabang-yabang ni Tory. Nahihilain ko yan, kakalad ka rin ko yan. Meron ba namang human rights violator na crime against humanity level na kaya mong ganun-ganunin? Tain na pinatay ka nun kung talagang kriminal yan. Nagsasasabi mo konti. Kitang-kita ng dalawang mata namin how helpless Pangulong Duterte was nung dinala siya sa ICC. Kitang-kita ng dalawang mata namin. Gaano siya ka-helpless, gaano siya kawalang kapangyarihan. Tapos sasabihin mo na pag lumaya siya kasi baka magkaroon ng threat sa mga tao, patayin nyo. Oh, tangina niyan. Paano nga si Tory nga, ginawa nga siyang laruan eh. Nung pinadala siya sa ICC, ginawa nga tanga ng gobyerno natin. Paano mo sasabihin may mamamatay na mga biktima? Pinagsasabi mo, puros kayo propaganda, mga kapikian ninyo. Kaya witness, at yun ang importante, hindi papayag ang korte. Samantala mo mamamatay yung witness. Nakita si Pangulong Duterte, binubuhat na nga. Paano pa makakapatayan ng witness? Di sana ngayon palang nangamatay na kayo. Di ba kung totoo yung sinasabi niyo tungkol kay Duterte na ganun siya kasamang tao, ba't buhay pa kayo ngayon? Kung talagang nililikidan ni Pangulong Duterte pati mga testigo, buhay pa kayo, nakakapalabas pa. Kaya nga lalakas ng loob nyo lumabas sa TV. Alam nyo hindi delikado eh. Kung delikado, hindi kayo maglalabas, magpi-face mask kayo, magbe-blur kayo ng muka. Di ba? Oh, pero the fact na lumalabas pa kayo sa TV, nagpapa-interview kayo, hindi kayo takot. Walang threat sa buhay nyo. Anong pinasabi nyong threat dyan? Walang iya. Oh, hindi kami tanga, katulad ng mga followers ninyo. Yan ang masakit na katotohanan. Hindi kayo mag-gain ng traction yung mga statement ninyo kasi nga hindi tanga Pilipino. Tangat bobo, mga aso lang ang makikinig sa inyo. Tala, positibo naman ang tugon ng NBI sa request ng mga pamilya ng drug war victims. Benedict Samson. Di ba ilan lang yan? Di nga kayo makabuo ng 100, 200, 30,000 pa. Ay nako, Diyos ko po. Yan na naman, nagtapos na naman po ang ating Burautan session. Again, disclaimer lang po, huwag nyo po akong i-quote dahil ako po ay fake news peddler, wala akong kwentang tao, wala po akong ebidensya, hindi po ako under oath at wala po akong pang-iimbestiga na nagawa. Ako lang po ay nag-react para mapasaya ang ating mga viewers. Huwag kayong maniwala sa akin. Oo, pero kung nagustuhan nyo ito, i-like ninyo, i-share ninyo. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta tayo dito, happy-happy lang. Tayo ay positive lang. Yung mga kupal dyan, bahala kayo, mamatay kayo sa inggit. See you again next vlog mga bossing. Salamat po sa like and share. Oy, thank you nga pala doon sa mga nagsusuper thanks ha. Maraming salamat sa inyong mga pagsusuper thanks at gagamitin po natin yan para sa kabutihan. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit